Pagkalipas ng 5 taon, sa edad na 15, buong kumpiyansang binigkas ni Sewol ang mga sangkap at proseso ng paggawa ng isang fire pill, isang kombinasyon ng nakakabuo na gamot, immersive medicine, fermented ginseng, halamang luya mula sa bundok, at steel herb. Ipinaliwanag niya ang mga tamang sukat at ang kahalagahan ng pagkontrol sa init habang ginagawa ang proseso. Ang kabuoang kombinasyon ng sangkap ay salt porridge 4, immersive herb 2, fermented ginseng 7, mountain herb 3. Pagkatapos nito, maingat na gamitin ang magic upang kontrolin ang init. Kung masyadong malakas ang init, matutuyo at magbibitak ang gamot, ngunit kung masyadong mahina naman ang init, hindi mabubuo ang gamot. Samantala, si Liho, na masama ang pakiramdam at nakaretay sa kama, ay kinilala ang progreso ni Sewol at sinabing wala na siyang maituturo pa. Iniwan niya kay Sewol ang responsibilidad na gamitin ang mga natutunan at ipagpatuloy ang pagsasanay kasama ang iba pang mga master. Pinapasalamatan ni Liho si Sewol sa masayang panahon na kanilang pinagsamahan, at binigyang diin ang kahalagahan ng pakikinig at pagsasanay ng mabuti kahit na wala na siya. Ipinahayag ni Sewol ang respeto at pasasalamat, at tiniyak niya kay Liho na tatandaan niya ang mga sinabi nito at magpapatuloy sa masipag na pagsasanay. Sa pagdaan ng panahon, ibinahagi ni Liho ang isang lihim sa mga naroroon, na minsan pagpasok ng isang tao sa kagubatan ng mga halimaw, hindi na sila makakalabas, ngunit may isang paraan upang makalabas. Nabigla si Jiang Gan sa revelasyon at tinanong ang katotohanan ng sinabi ni Liho. Si Sewol, na nagulat din, ay nagsabing hindi pa niya naririnig ito noon at nagtanong kung ano ang paraan para makalabas sa kagubatan ng mga halimaw. Ikinwento ni Liho ang kanyang nakaraan bilang isang tanyag na alkemiste sa ikatlong henerasyon sa Blood Fortress ng Yeonnam Nation. Ibinahagi niya kung paano ang kanyang kadalubhasaan sa medisina ay humikayat ng mga tao mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay upang magpagamot. Isa sa kanila ay isang mahiwagang nilalang na nakabalot sa bendahe, na ang mga kakayahan ni Liho ay hindi maunawaan. Ang misteryosong taong ito ay ipinahayag na nakuha niya ang mga sugat habang sinusubukang tumakas mula sa kagubatan ng mga halimaw. Sa loob ng yungib, may isang nilalang na nagngangalang Li Dongjin, na gumagalaw gamit ang isang spirit stone. Kumalat ang mga bulong-bulungan na ang isang flawed dragon ay naninirahan doon, ngunit di umano'y tinalo ito ng isang misteryosong nilalang. Nagsalita si Sewol at sinabi na ang lugar kung saan nakatira ang flawed dragon ay puno ng spirit aura, maging ito man ay isang lawa o bulkan. Binalaan niya si Sewol na hindi magiging madali ang paghahanap dito kung aalis siya sa kagubatan ng mga halimaw. Kinilala ni Liho ang insight ni Sewol at sinabing ang kanilang kapalaran ay mamatay sa kagubatan ng mga halimaw, ngunit ang sitwasyon ni Sewol ay naiiba. Binigyang diin ni Liho ang pangangailangang umalis si Sewol sa kagubatan ng mga halimaw anuman ang mangyari, at inilahad ang kanyang pag-asa na mababayaran ni Sewol ang mga utang na loob niya sa mga master. Sumagot, at nangako si Sewol na tiyak niyang susuklian ang kabutihan ng mga master, kahit na ito ay magdulot ng kamatayan. Tumugon si Liho sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kahalagahan ng craftsmanship ng River of Thirst, at binigyang diin na ito ay isang kamanghamanghang kasanayan. Pinaalalahanan niya si Sewol na mag-aral ng mabuti upang magtagumpay sa labas. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Liho na ang kasanayan ay may mga kapintasan. Nabigla si Jiang Gan sa narinig at nagtanong kay Liho kung bakit itinuro kay Sewol ang isang kasanayan na may kahinaan. Ipinaliwanag ni Liho na ang kahinaan ng River of Thirst ay habang lalo itong minamaster, lalong nagiging mahirap itong kontrolin. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng malakas na pangangatawan upang mapagtagumpayan ang mga hadlang. Gayunpaman, ang pagkabigo sa pagkontrol sa kasanayan ay maaaring magdulot ng matinding sakit at panganib na mawala ang lahat ng pinaghirapan. Ikinwento ni Liho ang isang personal na karanasan kung saan ang master ng Blood Fortress ay humingi ng tulong sa kanya dahil sa mga epekto ng kasanayan. Sa kanyang kasakiman, inamin ni Liho na ninakaw niya ang mga kasanayan ng taong iyon sa pag-asang pahabain ang kanyang buhay para sa kanyang mga bagong silang na anak na babae. Ipinagtapat niya na ang kanyang intensyon na pumasok sa Heavenly Palace gamit ang kasanayan, ang nagdulot ng kanyang pagpapatapon sa kasalukuyang lokasyon nila, sa Full Moon Village. Sinabi ni Liho kay Sewol na kung makakalabas siya sa kagubatan ng mga halimaw, hanapin niya ang tunay na kasanayan ng River of Thirst.
Ipinakita ni Sewol ang respeto at pinatotohanan na pag-aaralan niya ang tunay na kasanayan. Pagkatapos ay inutusan ni Liho si Sewol na bisitahin ang Blood Fortress sa Yeonnam Nation at dalhin ang balita tungkol sa kanyang asawa, si Hee-jae, at sa kanyang dalawang anak na babae, sina Sosyeon at So-so. Hiniling niya kay Sewol na tulungan sila kung sakaling magkaroon sila ng problema. Pinangako ni Sewol na tatandaan niya ang mga tagubilin ni Liho. Nang ipinikit ni Liho ang kanyang mga mata, ipinahayag niya ang paghanga kay Sewol, kinilala ang kanyang kahangahangang progreso. Inamin ni Liho na wala na siyang maituturo pa kay Sewol at wala ng mga salitang nais niyang iparating. Ikinasama ng loob ni Liho na hindi niya magawang pagalingin ang kanyang sarili at samahan si Sewol na i-enjoy ang hangin bago siya pumanaw. Pagkatapos ng pagpanaw ni Liho, sinilaban ni Sewol ang kanyang katawan, nakaramdam ng kalungkutan at bagong motibasyon na igalang ang mga turo ng kanyang guro. Si Sewol, na ngayon ay 18 taong gulang, ay nagmuni-muni sa mga aral na natutunan niya mula sa iba't ibang guro. Binanggit niya kung paano itinuro ni Sewol sa kanya ang mga taktika para sa pagde-deploy ng mga troops. Ipinakita ni Gogu sa kanya ang fire control dahil sa kakulangan ng mga materyales para sa paggawa ng armas. At itinuro ni Jangan sa kanya ang iba't ibang kapaki-pakinabang na kasanayan tulad ng hovering steps, flash steps, dirt escape, self-shrinking technique, face-changing skill, at great stealth technique. Ipinahayag ni Sewol ang malalim na pasasalamat sa lahat ng mga guro para sa kanilang gabay. Si Jangan, na nagulat sa biglaang pagmumuni-muni ni Sewol, ay nagtanong tungkol sa hindi malinaw o tila kakaibang mga salita ni Sewol. Iniisip kung mayroong partikular na alalahanin o problema na nagtulak kay Sewol sa pagninilay. Sa magaan na tono, sinabi ni Sewol na wala siyang inaalala, at sinisi ang abala niyang ischedule ng pag-aaral na hindi nag-iwan ng oras para sa mga alalahanin. Biro niyang tinanong si Jangan tungkol sa kanyang nagkakakulay abong buhok, sinabi kung kapag binunot ang mga puting buhok ay magiging puti na rin ang natitira. Si Jangan, na nagpumilit sa kanyang tanong, ay hinimok si Sewol na tumigil sa pag-iwas sa paksa at direktang ibahagi kung ano ang bumabagabag sa kanya, lalo na't madalas niyang napapansin ang pag-iba ng sinasabi ni Sewol. Ipinahayag ni Jangan ang kanyang taos-pusong pag-aalala sa pinagmulan ng mga alalahanin ni Sewol. Sinabi ni Sewol kay Jangan, ang kanyang kasalukuyang mga pakikibaka, ipinahayag ang pakiramdam ng parang nararamdaman niya ang gates of heaven sa ilalim ng kanyang tiyan. Inilarawan niya ang hirap na nararanasan niya sa pagbukas ng mga ito kahit na binubuhos na niya ang lahat ng kanyang espiritual na lakas. Nang marinig ni Jangan ang mga sinabi ni Sewol, kinilala niya ang karanasan ni Sewol sa pagdama ng Gates of Heaven. Inimbitahan niya si Sewol na umupo sa tabi niya, nagpapakita ng kahandaang makinig at mag-alok ng suporta. Nakaupo sa tabi ni Sewol, ipinaliwanag ni Jangan ang mga hamon na kinakaharap ng mga alkamista sa pag-angat sa susunod na antas, ngunit binigyang diin niya na sa pagkamaster ni Sewol sa River of Thirst Craftsmanship, at sa tuloy-tuloy na pagsasanay, tataas ang tsansang mabuksan ang Gates of Heaven. Habang iniisip ni Sewol ang timing ng breakthrough na ito, ipinahayag niya ang pag-aalala na huwag umasa sa gamot na nagpapalakas ng katawan. Sa mapaglarong paraan, binatukan ni Jangan ng magaan ang ulo ni Sewol, pinagalitan siya tungkol sa kanyang mga reklamo sa edad na 18. Binanggit ni Jangan na maraming mga alkamista na ipinanganak o nabuhay ng mahigit sa 1 siglo, o mga hindi nakapagtagumpay na maabot ang heavenly birth, ay nakaranas ng matitinding hamon sa kanilang paglalakbay. Itinanong ni Jangan kung natutunan na ba ni Sewol ang mga kasanayan upang maitago ang kanyang presensya mula sa mga magic beast sa kagubatan ng mga halimaw. Binigyang diin niya ang kasaganaan ng mga halamang gamot at magic beast sa kagubatan, na ginagawang madali ang paghahanap ng mga kinakailangang sangkap para sa training pills. Tumugon si Sewol ng positibo, ipinapakita ang kanyang kahandaan. Inutusan ni Jangan si Sewol na huwag masyadong lumayo, at pinayuhan siyang bumalik bago magdilim. Sinabihan niya si Sewol na iwasan ang mga magic beasts at kunin lamang ang partikular na mga sangkap na kailangan para sa pills bago bumalik. Si Sewol, na may ngiti, ay tinanggap ang gabay ni Jangan. Habang nag-aani sa kagubatan ng mga halimaw, nakilala ni Sewol ang mga halamang gamot batay sa kanilang kulay at katangian. Nakita niya ang Genryong herbs, at ang Guigul herbs, dahil malabuto nitong kulay,
at ang yellow dog yun dahil sa maliit nitong laki at dilaw na dahon. Nang mapansin na ni Sewol ang papalubog na araw, napagtanto ni Sewol na oras na upang umuwi. Habang tumatakbo si Sewol sa kagubatan gamit ang hovering step skill, namangha siya sa bilis at bisa nito, kumpara sa mga limitasyon sa makitid na Full Moon Village. Pinahalagahan niya ang pagsasanay mula sa ika-4 na master na nagturo sa kanya na gamitin ang kasanayang ito ng mahusay. Nakaramdam si Sewol ng ginhawa na nakaalis siya sa nayon. Biglang huminto si Sewol, sa kalagitnaan ng kanyang mga pag-iisip, biglang napagtanto ni Sewol na sa sobra niyang pagkaabala sa pangunguha ng mga halamang gamot para sa kanyang mga fills, nakalimutan niyang magdala ng anuman para sa ibang mga master. Determinado siyang itama ang pagkakamali, nagpasya siyang manghuli ng manok o kambing bilang tanda ng pagpapasalamat. Naisip ni Sewol kung dapat ba siyang maghanap mula sa tuktok ng puno, isinasaalang-alang ang ibang pananaw para sa kanyang gawain. Habang ipinagpatuloy ni Sewol ang paghahanap, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili sa pangangailangan na bumalik bago lumubog ang araw. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang sensasyon, isang pakiramdam ng kiliti. Nang makita niya ang isang kambing, tumalon si Sewol pababa sa lupa ngunit nadama niya ang isang kakaibang pakiramdam, napagtanto niyang ang sensasyon na ito ay iba noong una niyang makita ang kambing. Ngumingiti si Sewol habang iniisip na hindi matatapos ang mundo bukas, napagtanto niya na inilagay niya ang kanyang sarili sa hindi kailangang panganib. Naisip niyang bumalik na lang sa ibang pagkakataon upang hulihin ang kambing. Biglang may umatungal mula sa likod ni Sewol galing sa damuhan. Hinarap ni Sewol ang isang 3 ulong halimaw na kilala bilang mababang uri ng mahiwagang halimaw na tinatawag na free crying wolves. Sa kabila ng napipintong banta, nanatiling kalmado si Sewol, iniisip ang kanyang gagawin upang maiwasan ang mga halimaw dahil wala siyang kasanayan sa depensa. Napagtanto niya ang bilis ng hovering steps ngunit naunawaan din ang panganib ng pagtalikod sa wolves. Naghanda siyang harapin ang sitwasyon ng may pag-iingat. Habang papalapit ang halimaw, mabilis na ginamit ni Sewol ang flash steps, nabatid ang konsumo ng enerhiya nito ngunit pinahahalagahan ang kakayahang kumilos ng mabilis sa maikling distansya. Sa kakayahang ito, kinakalkula niya na hindi siya kayang atakihin ng mga free crying wolves. Habang umuungol ng mabagsik ang mga asong halimaw, naghanda si Sewol ng isang patibong habang iniiwasan ang mga halimaw. Nang maramdaman niya ang kumpiyansa sa kanyang paghahanda, idineklara niyang handa na siya, ipinapakita ang kanyang kahandaan na harapin ang sitwasyon. Napagtanto ni Sewol ang kakulangan niya sa mga kasanayan sa pag-atake maliban sa mga aral ng unang guro. Matapang niyang hinarap ang mga asong halimaw at nagbigay ng isang tiyak na atake, na nagbigay ng butas sa ulo ng halimaw at matagumpay na napatay ang halimaw. Nang pinuri ni Sewol ang kanyang tagumpay, ipinahayag ni Sewol ang pasasalamat sa kanyang mga guro para sa kanilang mga aral. Gayunpaman, inamin niya rin na nilabag niya ang kanyang pangako na huwag lumaban sa mga magic beasts. Pagkatapos, si Sewol na umuubo, at si Jianggan, nakitang-kita ang inis, ay nag-react sa mga kilos ni Sewol. Inilagay ni Jianggan ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at sa kanyang loob ay nagpahayag ng pagkasira ng kanyang ulo sa ugali ni Sewol. Napagtanto ni Sewol ang kanyang pagkakamali, yumuko siya at nag-alok ng paghingi ng tawad sa kanyang mga guro. Si Jianggan, nagalit ay pinagsabihan si Sewol dahil sa kanyang pagsuway, na binibigyang diin na ang kanyang edad na 18 taong gulang ay hindi sapat na dahilan upang baliwalain ang mga utos ng guro at magdala ng magic beasts na halimaw. Binalaan ni Jianggan si Sewol na maswerte siyang nakaligtas sa mga repercussion sa pagkakataong ito. Sinubukang ipaliwanag ni Sewol ang kanyang mga aksyon kay Jianggan ngunit hindi handang makinig si Jianggan sa kanyang mga dahilan, pinagsasabihan siyang huwag magtangkang magbigay ng mga katwiran. Si Sewol, na nag-uusisa tungkol sa sitwasyon ni Sewol, ay nagtanong kung ito ang unang beses na lumabas si Sewol. Kumpirmadong sumagot si Sewol, at sinabi na ito nga ang unang beses. Tinanong pa ni Sewol si Sewol tungkol sa dahilan ng kanyang paglabas. Ipinaliwanag ni Sewol na bagaman naalala niyang maaari lamang siyang umalis pagkatapos makamit ang heavenly birth, hindi niya nakita ang senyales ng pagbubukas ng mga pintuang makalangit. Kaya't sinikap niyang pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagtipon ng mga sangkap para sa gamot na maaaring makatulong sa kanyang breakthrough. Nagtanong pa si Sewol tungkol sa karanasan ni Sewol sa labas,
Ibinahagi ni Sewol na nakatagpo siya ng maraming halamang gamot at nakipaglaban sa mga Three Crying Wolves, na hindi naman niya itinuring na delikado. Inilarawan niya ang matinding sensasyon na naramdaman niya noong ginamit niya ang hovering steps, na inihalin tulad ito sa pakiramdam na parang pinupunit ang kanyang puso. Pagkatapos ay lumingon si Sewol kay Gogo at tinanong kung sa palagay niya ay makakagawa siya ng watawat mula sa mga buto at balat ng Three Crying Wolves. Tumango si Gogo bilang tugon, na nagdulot ng ngiti kay Sewol. Pagkatapos ay hinaplos ni Sewol si Sewol sa balikat at nagbahagi ng kanyang pananaw, sinasabing maaaring magsimula ng maramdaman ni Sewol na ang Full Moon Village ay nagiging makitid at nakakainis, at posibleng mag-ugat ng sama ng loob sa mga guro na nagbabawal sa kanya na lumabas. Ngunit, tinanggihan ni Sewol ang pakiramdam na iyon, na ipinahayag ang kanyang paggalang sa mga masters. Ipinaliwanag ni Sewol na natural lamang para kay Sewol na makaramdam ng sama ng loob kapag nahahadlangan sa pagsunod sa kanyang mga pagnanasa. Pinasiguro niya kay Sewol na nais din ng mga masters na masaksihan ang kanyang paglalakbay patungo sa Heavenly Birth, na kinikilala ang mga hamon at panganib ng pagtagumpay sa hadlang. Ipinahayag ni Sewol ang kanilang sama-samang pagnanais na gabayan si Sewol upang maging isang Heavenly Birth alchemist habang sila ay buhay pa. Sa kasiyahan at saya, tumugon si Sewol, at humingi ng kumpirmasyon mula kay Sewol na siyang nagpasiguro sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ay kailanman nagsinungaling sa kanya, na sinabi ni Sewol na hindi kailanman siya pinakitaan ng kasinungalingan ni Sewol. Nagpasya si Sewol na si Gogo, ang pangatlong master, ang magiging responsable para sa paggawa ng bandila. Ipinaalam niya kay Sewol na kung matagumpay niyang magagamit ang Shadow Concealment Spell gamit ang bandila, ay papayagan niyang lumabas si Sewol. Na-excite si Sewol at hinawakan ang braso ni Gogo, hinihimok siyang gawin ang bandila ng mabilis. Ipinahayag ni Sewol ang kumpiyansa na sa karagdagang pagsasanay ay matutunan niya ang Shadow Concealment Spell ng mabilis. Nagulat si Sewol sa kasigasigan at malikot na pagkilos ni Sewol. Sa sumunod, gumagamit si Sewol ng kanyang internal na enerhiya upang kontrolin ang apoy gamit ang kanyang chi upang hubugin ang isang dagger ayon sa utos ni Gogo, na binigyang diin ang kahalagahan ng pagkontrol sa apoy sa paggawa ng tool, na hinihimok si Sewol na magpatuloy na magtuon ng pansin hanggang sa matapos ang gawain. Pinayuhan ni Gogo si Sewol na simulan ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pangangaso ng maraming low-class magic beasts gamit ang dagger, na mangolekta ng higit pang materyales at pinuhin ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay inutusan niya si Sewol na palamigan ang espada sa pamamagitan ng paghipa nito gamit ang hangin ng determinasyon. Sinunod ni Sewol ang gabay ni Gogo ng maayos, at tinanong kung ang dagger na kanyang ginawa ay maaaring ituring na Dharma tool, na iniuugnay ang Dharma sa cosmic law at order. Nilinaw ni Gogo na ang dagger ay simpleng tool lamang at hindi umabot sa pamantayan kahit ng pinakamababang antas ng Dharma tools. Nagtanong si Sewol tungkol sa oras na kinakailangan upang makagawa ng pinakamababang antas ng Dharma tool sa patuloy na pagsasanay. Sumagot si Gogo na aabutin ng humigit kumulang 3 taon ng dedikadong pagsasanay upang maabot ang antas na iyon. Siniguro ni Gogo kay Sewol na sisimulan niyang gawin ang 12 flags agad, na nagpapahintulot kay Sewol na magpahinga. Ipinahayag ni Sewol ang kanyang pagnanais na gamitin ang mga halamang gamot na kanyang nakolekta upang gumawa ng herbal medicines, na nagpapakita ng kanyang pag-aalangan na magpahinga. Nagmungkahi si Gogo na dahil maaaring hindi sapat ang isang dagger para sa pangangailangan ni Sewol, dapat silang gumawa ng higit pang mga tool na makapagbibigay ng proteksyon. Masigasig na pumayag si Sewol sa mungkahi ni Gogo. Kinabukasan, sa loob ng kubo ipinagmamalaki ni Sewol ang pagkakumpleto ng kanyang unang herbal medicine pagkatapos ng 5 pagtatangka, na nagpakita ng pagiging komplikado ng proseso na humantong sa kanya upang gamitin ang lahat ng halamang gamot na kanyang nakolekta. Isinasaalang-alang ni Sewol ang mas ilan na paggawa ng herbal pills, na pagtanto niya na kahit ang maliit na pagkakamali sa mga aspeto tulad ng dami ng halamang gamot, pagkakalat, temperatura ng apoy, o paraan ng paghiling ay maaaring magbanta sa matagumpay ng paggawa ng mga pills. Habang iniisip ang Pill of 9 Beliefs na dinisenyo upang alisin ang mga toxins mula sa katawan, nagtataka siya tungkol sa posibleng epekto nito sa kanya. Nagpasya siyang inumin ito upang suriin ang mga epekto nito, habang iniinom ang pill,
nagmuni-muni si Sewol kung ang pag-unlad na ito ay makakatulong sa kanyang pagsusumikap na maabot ang gates of heaven. Abala si Sewol sa paggawa ng mga herbal pills nang sumilip si Jiang Gan sa pinto at sinabi na siya ba ay nagluluto. Nagtanong si Jiang Gan kung mayroon ng sapat na materyales si Sewol para sa mga pills, na nagdulot ng pagkabigo ni Sewol sa hindi pare-parehong salita at aksyon ni Jiang Gan. Sinubukan ni Jiang Gan na ipaalala kay Sewol ang pagsisikap niyang hikayatin ang mga masters na payagan siyang lumabas sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng flash steps at hovering steps. Nagulat si Sewol sa mga sinasabi ni Jiang Gan, at tinanong niya kung totoo bang ginawa niya yon. Sa kabila ng panloob na pag-amin ni Jiang Gan ng kasinungalingan, tiniyak niya kay Sewol na talaga siyang sumusuporta sa kanyang paglabas. Ipinaalam ni Jiang Gan kay Sewol na natapos na si Gogo sa paggawa ng mga bandila, dagdag pa niya na pwede silang pumunta ng magkasama. Na-excite si Sewol sa balita at sabik na naghanda para sa paparating na paglalakbay. Sa ilang sandali, nagmungkahi si Sewol na pumunta sila sa labas upang suriin ang sitwasyon. Sa loob ng kubo tinanggap ni Sewol na siya ang pangalawang master. Nagkaroon siya ng interes sa kanyang pagganap at tinanong kung tama ang pag-open niya ng portal. Pinuri ni Sewol ang kahangahangang mga bandila ni Gogo at pinuri si Sewol para sa kanyang walang mali na teknik sa pagbuo. Siniguro niya kay Sewol na kapag may desenti na armas na siya, maaari siyang makalabas ng walang mga paghihigpit. Ipinagmamalaki ni Sewol ang kanyang 2 daggers at 8 maliit na daggers at nagtanong ng kumpirmasyon si Sewol mula kay Sewol kung sapat na ang kanyang dala para sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos, matatagpuan si Sewol sa kagubatan ng mga halimaw, na nagmumuni-muni sa pagbabago ng kapaligiran para sa nakaraang 3 buwan na siya ay nag-iimbestiga sa lugar malapit sa Full Moon Village at nakakatagpo ng low-class magic beasts kahit saan man. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya makakita ng kahit isang halimaw. Naalala niya ang mga sinabi ni Gogo sa seryosong tono. Inutusan si Sewol na simulan ang paggawa ng kanyang Dharma tools at pinayuhan siyang mangolekta ng ilang spirit stones. Isinasaalang-alang ni Sewol ang likas na katangian ng mga spirit stone, na naintindihan niyang ang mga ito ay mga likas na bato na sagana sa espiritual na enerhiya, na madalas ay matatagpuan sa mga lugar tulad ng mga bundok kung saan ang araw ay hindi lumulubog o sa ilalim ng lupa. Nagpasya si Sewol na magpatuloy sa paggalugad ng bundok na nasa harapan niya. Habang tinatanaw ang malaki na bundok, siya'y namangha sa kalakihan nito, napagtanto niyang tila walang katapusan ang lawak nito. Ipinalagay ni Sewol na ang ganitong kahangahangang lugar ay tiyak na nagtatago ng mahahalagang halamang gamot o spirit stone. Naisip ni Sewol ang kaginhawaan ng paggamit ng sky navigation para sa paggalugad, ngunit nalungkot siya na hindi pa siya sumailalim sa heavenly rebirth, na humahadlang sa kanyang kakayahang gawin ito. Iniunat ni Sewol ang kanyang katawan at nagpasya na akyatin ang bundok gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang kahit patuloy ang pag-akyat, hindi siya nakakaramdam ng pagkapagod, na iniuugnay ang kanyang tibay sa mga herbal pills na kanyang ginawa at kinain. Napansin niya ang mga kalat-kalat na damo sa paligid, ipinagpalagay niya na tiyak na may mga halamang gamot sa lugar. Nang makita ang isang partikular na halamang gamot, tinukoy ito ni Sewol bilang ang mahirap hanapin na bulaklak ng pagkasawi. Habang siya ay tumitingala, nagulat siya sa pagtuklas ng isa pang bihirang halamang gamot na nagbigay sa kanya ng kasiyahan at kasabikan. Ang kanyang mga iniisip ay mabilis na bumilis habang napagtanto niyang kung saan may mga halamang gamot, malamang ay may mga magic beasts din. Sa kanyang gulat, nakatagpo siya ng isang mababang uri na magic beast na kilala bilang Sutra Beast. Upang ipagtanggol ang sarili, gumamit si Sewol ng isang bato na may enerhiya upang batuhin ang malaking lumilipad na hayop ngunit walang kabuluhan. Sa kanyang isipan, kinilala niya ang ibon na parang hayop bilang isang evolved intermediate class beast dahil sa laki nito na mayaman sa mga halamang gamot. Nang madama ang panganib, nagpasya si Sewol na unahin ang kanyang kaligtasan at umatras. Napansin ang hindi pangkaraniwang kakulangan ng agresyon ng hayop. Ipinagpalagay niya ang Sutra Beast ay umiiwas sa pag-atake upang hindi masaktan ang malapit na bulaklak ng liwanag. Tiningnan ni Sewol ang bulaklak bilang isang potensyal na tagapagligtas sa mapanganib na sitwasyon. Mabilis na pinutol ni Sewol ang bulaklak ng liwanag, na lalong nagpagalit sa Magic Beast. Sa kabila ng galit nito, umiiwas ang hayop sa direktang pag-atake.
Napagtanto ni Sewol na kailangan niyang ilihis ang atensyon ng hayop habang iniiwasan ang encuentro, kaya't ginamit niya ang bulaklak bilang isang panggambala. Nakaramdam siya na masyadong malayo ang lupa para bumaba ng ligtas, kaya't gumawa siya ng mabilis na desisyon na umakyat sa tuktok ng bundok upang maghanap ng kanlungan. Habang siya ay umaakyat, pinagsisisihan niya ang pagbabalewala sa mga panganib ng kagubatan ng mga hayop at hindi pagbigay halaga sa mga babala ng kanyang mga masters. Sa isang mapaghimagsik na hakbang, itinapon ni Sewol ang bulaklak pababa upang akitin ng ibon na hayop palayo habang siya ay mabilis na umaakyat sa tuktok ng bundok, layuning magtago at iwasan ang agarang panganib. Matagumpay na nakarating si Sewol sa tuktok ng bundok at nakaramdam ng ginhawa, naniniwala na maaari niyang itago ang kanyang sarili ng mabuti sa lugar na iyon. Agad niyang inaktibo ang Shadow Concealment Spell upang higit pang mapanatili ang kanyang taguan. Habang ang galit na Magic Beast Bird ay lumilipad sa paligid, nagkaroon si Sewol ng pag-aalala, kinikilala ang patuloy na galit at determinasyon ng hayop. Biglang may lumitaw na isa pang makapangyarihang Magic Beast, ang Jade Ravine, isang intermediate-level fire-breathing Jade Boar. Na nasangkot siya sa gitna ng labanan ng dalawang makapangyarihang hayop. Natagpuan ni Sewol ang kanyang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang kinalabasan ng mapanganib na encuentro na ito ay nananatiling hindi tiyak habang siya ay nakatayo sa pagitan ng mga nagngangalit na nilalang.